Sabi, mabibigat ang mga chismis, katanungan at mga issue na tatalakayin natin ngayong hapon. Kaya naman mawalang galang lang po at sisimulan na natin ang Vibe Check! Survey results! Pulso ng bayan! Simplihan natin sa Vibe Check! Pag ganun ba? Pag ganun? O pareho lang yan. Basta Ganyan? ganon. Ay, Ganyan ba yung Check. check? ito ang vibe check. Ganito Depende po ang sa vibe check. orientation. pagka ganito iba. Iba yan ng pagkaya. Yan. Pero pwede. Pwede. Simulan natin ang talakayan sa survey kung saan nagtabla na nga sino Vice President Sara Duterte at Senator Raffy Tulfo sa mga kandidato sa pagkapangulo sa 2028 election. Sa survey ng Pulse Asia noong Marso, 46% ng respondents ang pabor na iboto bilang Pangulo, parehas sina Tulfo at VP Sara. Yes, ayan na nga ang latest survey. Kaya Cleve, dinomina ni Tulfo ang Luzon sa nakakakuha ng 72%, pero hawak ni VP Sara ang Visayas, lalo na ang kanilang baluarte sa Mindanao, kung saan nakakuha siya ng 90%. Nagtabla naman ang dalawa sa Metro Manila na parehong nakakuha ng 42%. Lumitaw din sa survey, Cheska, na lumapit na rin ang numero ni dating VP at Naga City Mayor Leni Robredo kay VP Sara. Nakakuha si Robredo ng 43% at ilang puntos na lang ang diferensya sa 51% ng Vice Presidente. Tama ka, Carlo. At tulad ni Tulfo, dinomina rin ni Robredo ang Metro Manila at Luzon, pero hawak pa rin ni VP Sara ang Visayas at Mindanao. Kaya nga naniniwala ang ilang eksperto na makakakuha ng malaking suporta ang posibleng tambalan ni Robredo at Tulfo. Pero nanindigan na si Tulfo na hindi siya tatakbo sa mas mataas na posisyon sa 2028 at muli na lang siyang tatakbo bilang senador. Nauna na rin sinabi ni Robredo na hindi siya tatakbo sa national position sa 2028. Kaya naman, kung kayo ang tatanungin, magbabago pa ba ang isip ni Robredo at Tulfo? Lalo't lumalapit na sila sa numero ni Inday Sara Lustay. Ang tanong. Inday Lustay at Inday Lakbay. Then, ang ambag ko muna sa balat, sabi ni VP Leni ay tatakbo daw siya sa Talaga? July. Sa July. Sa Angat Buhay Run. Ano nga yan, July? Ano nga yung Angat Wala, Buhay hindi ko alam kung anong petsa pa, pero yun din sabi niya, and I quote, doon daw siya tatakbo. Oo. Baka Abangan for natin now. ang Angat Buhay Run, July. sa- Tatakbo. July Raw. 19 Si daw. VP Lenny, July 19 sa Angat Buhay Run. So, sabayan natin ang pagtakbo ni VP Leni. Ay talaga, sasabayan ko talaga si VP Lenny tumakbo. Okay. Tatakbo ka din? Run, Oo. Sa Angat Buhay Run. Tatakbo ka rin. Sa Angat Buhay Run. Oo. Galing bumawi ni Clive, ha? Pero ito, balik natin dun sa survey. Galing Ito, ka, galing ka sa akin mamaya, Clive. Akala may ko tatlong, tapos na. may tatlong individual na naging paksa nung survey. Oo. VP Sara, Okay. Senator Raffy at si Mayor Leni. Yes. Isa sa tatlo lang ang nagdeklara na magpipresidente siya. At parang hindi pa tumataas ang mga bilang niya buhat nang mag-declare siya. Tama ba ang intindi natin? Oh, Carlo, actually, since nung nagdeklara si VP Sara, although dinedenay niya na may interest daw siyang magpangulo, pero siya tong nagdeklara ng napakaaga, di ba? Yan, isa sa mga pinakamaagang deklarations para sa isang potential na presidential run. Pero since nagdeklara siya, hindi na nagbago yung numbers niya, no? In fact, nababawasan pa yung mga nagsasabi ng mga kababayan natin na kinoconsider nila si VP Sara sa 2028, no? Kasi ang expectation mo diyan kapag nagdeklara ka, dapat may surge, no? Dapat tataas 'yan, biglang merong consolidation ng support sa iyo kasi yayakapin ngayon ng mga taga-suporta mo na gusto nila, no, yung deklarasyon mo. Pero hindi 'yun nakikita natin. And in fact, dito nga sa lumalabas na survey ng Pulse Asia, dumidikit palalo yung mga kalaban. Kay Senator Raffy Tulfo, pantay na, no? Pantay na. Head-to-head na talaga sila ni Senator Tulfo na hindi pa nagdedeklarang tumakbo bilang Pangulo. At pangalawa, hindi yan na incumbent na Vice President, right? Talagang grabe yung nagtatagpo na sila. Kay dating VP Leni naman, no, maliit na lamang yung agwat, no, mga 8 percentage points. May margin of error pa yan. Yan, mga survey nga, sasabihin ko nga dino na ang mga surveys usually may 3 or 4 percentage na margin of error. So ang conservative reading dito actually ay halos tie na din sila ni Mayor Leni. Kaya kung magbabago yung isip ni Mayor Leni at saka ni Senator Raffy, ito yung dapat na magpabago sa kanilang isip. Kasi ang mga kababayan na po natin yung nagsasabi na handa silang yakapin ang inyong kandidatura
kung kayo ay pipiliin yung tumakbo sa 2028, diba? Ako, excited ako dun sa kandidatura ni Mayor Lenny in particular kung sakasakali magde-declare siya. Kasi naniniwala ako na masyado na tayo ngayong polarized as a nation, di ba? Grabe yung awayan, grabe yung talagang dinidivide tayo sa nation eh. In fairness kay VP Lenny, kahit na tinitira siya nung panahon ni Rodrigo Duterte, never siyang head-on. No, never siya nag-promote ng disunity. In fact, usually nga, pipiliin niya na lang na magtrabaho na lang kaysa makipagpolitikahan, no? And sa aking pananaw, ngayong mga oras na ito, yun ang kailangan eh. Kasi masyado ng masyado ng injured, masyado na malalim ang mga sugat. Baka kailangan ng isang ina kagaya niya na maghihilom ng mga sugat ng mga Pilipino. Saktong-sakto, Mother's Day. Yes. And going back to the question naman ng tanong natin, magbabago ba ang isip ni Mayor Lenny Robredo at ni Senator Tulfo? Sa tingin ko, oo. Dahil kung nakikita naman natin ang puso nila ay nasa paglilingkod at hindi sa self-interest. Si VP Lenny, simula ng kanyang political career, wala siyang balak tumakbong kongresista. Pero because Camarines Sur called for her candidacy, tumakbo siya at nanalo siya. Wala siyang balak tumakbo bilang vice-presidente, pero everyone was clamoring that she runs because we know her capability in leadership, at tumakbo siya. She keeps answering the call for leadership and she keeps answering the call of the people for a better democracy. So nakikita natin na kahit meron siyang sabihin natin na mas gusto niyang mas tahimik na buhay sa Naga, sa kanyang very homey and cozy na syudad, pero pag nakita niya na kailangan natin siya, sasagutin niya yung tawag natin. At katulad din ni Senator Raffy Tulfo, isa din yan, na nakita natin naglilingkod lang bilang isang pribadong individual na tumutulong sa kanyang programa, marami siyang nasosolve na kaso, pero at the same time, nung nagclamor yung mga tao na tumakbo siya, tumakbo din siya. Yun yung nakikita natin na maaaring magbago ang isip nila kapag nakinig sila sa mga taong sumusuporta sa kanila. Yes. Ako willing to wait ako eh. Willing to, Willing to wait akong magbago ang isip ng ating dalawang contender laban kay VP Sara. Kasi tama naman yung point, di ba? Kung ikaw ay nasa posisyon para maglingkod sa taong bayan, ang priority mo maglingkod sa taong bayan. Meanwhile, may isang taong nag-declare way ahead of elections, tatakbo ako bilang presidente, at yung trabaho niya para sa taong bayan, parang di lumampas ng social media. Wala ka sa Diba? Pilipinas ngayon diba? Puro bakasyon. Diba? So kung sa akin, tulad ng ating sex bomb dancer friends na spaghetting pababa, Yes. journey ng Okay. support para kay VP Sara, excited akong makita rin yung spaghetting pataas na journey naman ng support kay Tama. Senator Tulfo at kay Mayor Lenny. May conversation tayo dati na naghahanap o uhaw yung mga tao ng alternatibo kay VP Sara. Ngayon ang lumalabas na pag-isa ang head-to-head, talagang lumilipat yung preference ng mga tao. Partida nga, kaya babalik din sa analysis na yung mga tao to hindi pa nagdedeklara at ganyan ang lamang. So paano pa kaya pag nagsabi na sila at talagang pupuntahan sila ng mga tao para dun sa suporta na yun? At ang laki talaga ng pagkakaiba ng anak sa kanyang ama. No? Yung ama, very last minute nag-declare, jumped ahead in the race and nanalo siya. At ito, napakaaga mag-declare, pababa ng pababa ang kanyang numero. So, kita talaga natin, the apple falls far from the tree. wow, may baon pong quote si Cheska. Ngayong araw na ito. Kaya ako, huli-huli na lang. Lalaglag na po yung apple. Parang may sinishare naman sila yung bank account. Tinatanggi nga nila. Ay, tinatanggi ba? Sa akin, huling-huli lang sa akin, no? Dapat naman talaga malinaw ang choice, Gusto mo ba ng parang toddler na sisigaw-sigaw, magmumura-mura, mananapak ng sheriff kung kailan niya gusto, hindi matanggap ang legitimate court award, nag-aastang reyna o hare, gagawin yung kaba ng bayan na parang personal wallet niya at ililipat dun sa mga bank accounts niya, yung kaperahan, no? Tatratuhin yung confidential funds na para bang personal funds niya. Tapos ayaw ng accountability, ayaw matanong, ayaw ng kahit na anong questions sa kanyang sa paano niya dinispalko ginamit yung pera ng taong bayan, mananakot, no? At sasabihin nagkontrata na ng assassin, dodoktorin yung procurement ng DepEd despite the fact na meron tayong educational crisis, and it goes on and on and on. Actually, medyo sabi ninyo malayo sa ama, pero hindi nagkakalayo yung pagiging toddler, yung pagiging spoiled brat, pagiging bastos at walang modo ni Sara Duterte dun sa ama.
Actually, ang gusto ko ang mangyari, dahil sinabi naman ni Las Cañas na pinagpatuloy niya ang malawakang patayan sa Davao, the apple will not fall far from the tree. Dapat samahan na nung apple yung tree doon sa dahil. No? Sana makulong sa lalong madaling panahon kasi matagal nang winalang hiya ni Sara Duterte at ng Davao Mafia at ng mga Duterte ang sambayan ng Pilipino. So the alternative is clear for me. In fact, itong si Sara Duterte, dapat malayong-malayo na yan sa public office dahil ang gusto niya lang magdadadabog, masunod at magnakaw. Yun. Tama. Akala ko mamato ng laptop. Ayun din. Pero hindi daw siya naglalap eh. Tatayata, feeling ko marunong mag-compute. Grabe no, gusto mo mag-vice president, magpresidente ng Pilipinas, vice president Nag-DepEd secretary ka. Nag-DepEd secretary Oo. ka. Hindi ka marunong mag-laptop. Ayun. Ano ba naman yan? Computer literacy, hindi mo alam, tapos gusto mo patakbo ng Pilipinas? Abogado pa. Abogado. Paano ang gagawa ng pleading? Sulat-sulat ng kamay, tapos Voice papatype mo. Brad tapos nga, papasulat inuutos ulit, lang sa ganon. iba. O, ibig sabihin, sa isang araw, ilan lang ang natatapos mong trabaho? Oo. Diba? Ang presidente ng Pilipinas, kailangan mag-use ng technology para maraming trabaho ang matatapos. Hindi mo pala kaya eh. Laptop lang hindi mo pa kayang matutunan eh. Huwag ka nang magpresidente. Ang kapal ng mukha mo. Diba? Diretsahan tayo dito eh, di ba? Galing kay Atty. Pino de Leon eh. With due Tapos na respect. tayo dapat. With due respect. With due respect lahat. Kaya ang gusto ko lang sabihin din ay pag kinokontrast ko kasi si VP Lenny at saka si VP Sara, alam mo nung panahon ni VP Lenny, nung Pangulo si Rodrigo Duterte, yung buong Kongreso, meron namang super majority din dyan, yung Duterte Coalition. Pero hindi nila inisip at hindi nagkaroon ng tangkang impeachment laban kay VP Lenny. Bakit? Kasi wala silang mahahanap, di ba? Walang butas na pwedeng suotan sila, di ba? Walang mga papeles, walang mga dokumento na mga peking pangalan na pinamahagian ng confidential at intelligence funds. Pero kay VP Sara, napakadali. Kasi napakadami pagbabalasuba sa batas, di ba? Sa mga rules natin sa paggamit ng pera ng bayan. So, ayan, dito tayo. Kaya kung ang tanong natin kanina apektado ba ng impeachment ang pagbaba ng numero ni VP Sara, I think talaga nakikita na ng ating mga kababayan yan. At syempre, dahil nakikita nila ang nangyayari sa kasalukuyan, samahan niyo naman po kami dito para meron pa kaming mga kadaldalan. Maaari kayong makisali sa aming huntahan.